Good morning mga kabisay. Mega love shout out sa inyong lahat. Isang magandang kaaya-ayang umaga ngayon mga kabisay, at medyo maliwanag ang ating panahon. Ayan, at sa awa ng Diyos ay nagpakita na ang haring araw. At sa ngayon mga kabisay, naandito tayo sa ginagawa kong kubo. Ayan. At medyo buo na. Dingding na lang ang kulang mga kabisay. So, isang pinagpalang umaga sa inyong lahat mga kabisay. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras kayong nanonood sa aking video ngayon, mega love shout out sa inyo, at sana nasa mabuti kayong kalagayan. At siyempre, unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit papano ay binibigyan niya tayo ng pang araw-araw na kalakasan at hindi nagkakaroon ng salimot na kalusugan. So, ayun mga kabisay, panibagong araw, panibagong vlog. At panibago na namang kwento dito sa aking mga kaganapan, lalong-lalo na dito sa aking mga halaman na sa ngayon ay medyo maraming nalanta dahil nga sa nakalipas na bagyo. At sa awa ng Diyos ay hindi naman masyadong nasalanta, pero nagka-damage pa rin, at pati itong aking kubo mga kabisay ay nagka-damage din. So, samahan niyo ako mga kabisay at ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa aking paligid. At mayroon din kaunting damage ang aking kubo. So, ipapakita ko sa inyo mga kabisay. Yun nga mga kabisay, at medyo marami ang na-damage din dito sa aking mga halaman, pati dito sa aking munting kubo. At unahin natin yung na-damage sa aking munting kubo, pero damage na minor lang dahil nabali kasi ang kahoy na ito mga kabisay. Kaya aking pinutol na lang, at ayun, nakatambak ang kanyang mga dahon. Na bali ito mga kabisay, at dito tumama sa kanto ng bubong, pero hindi naman tantong na damage dahil medyo pagkadapa niya doon na ano lang siya, nakalapat lang siya, hindi siya nakagalaw dahil yung mga sanga niya nakatukod, pero nagkaroon din ng damage tayo doon sa bubong. At ayan nga, may mga kaunting yupi. So, hindi naman masyadong nagkayupi-yupi dahil bago naman ang yero. Tama lang na nagkaroon siya ng damage dito sa tinamaan ng, ang tawag dito, sanga ng kahoy. Hindi lang sanga, dahil yung buo niyang nabali mga kabisay, tumama doon sa bubong, at yung mga dahon niya ay nakadagan doon. At mayroong konting nayupi dyan, konti lang naman. Hindi ko pa na ibabalik masyado, medyo mahirap ibalik mga kabisay, kaya hindi ko na muna itinuloy. At dito naman sa aking mga halaman, medyo nabali yung mga dahon ng papaya, tulad noon, mga bali. At dito sa bandang mga ampalaya, ayan, mayroong mga nalanta mga kabisay dahil sa sobrang lakas ng hangin. Hindi naman siya na damage, pero ayan, nagkalukot-lukot. Hindi naman sila masyadong na damage. Ayan, meron nga lang dito mga kabisay na nabunot dahil ayan, hindi ko alam kung masasaulian pa yan, pero isa-try natin mamaya. At ito, nabunot itong portion na to. At
dito sa may mga bagong tanim ko. At ito nga pala ay aking aabunuhan mga kabisay. Ayan. Medyo marami ng ang tawag dito, lumilipad. Ayan, may mga tipaklong. So ibig sabihin ay aaraw na. At dito ayan, nagkabali-baliktad yung mga ampalaya ko mga kabisay. Dito ayun, may natanggal sa bayunik. At yung iba naglukot-lukot. So ito na may naipakita ko na sa inyo nung last na video ko. At ngayon ang topic natin talaga ay ang unang abono mga kabisay dito sa aking mga bagong tanim na ampalaya. Aabunuhan ko ito ngayon mga kabisay at mayroon akong tinimpla para i-apply. At ito ngayon ay nasa 10 days na mga kabisay simula nung aking itanim. At akala ko nga baka kako hindi na masaulian, ay kung makikita nyo may mga bagong gahok. Ginahukan ko yan lahat kahapon mga kabisay, kahapon ng hapon. At dito ako nag-focus dahil yun nga, pag hindi umulan nga kako ngayon ay aking lalagyan ng abono. At ayan nga, medyo maganda ang araw. Ayan, kung makikita nyo medyo maganda ang sikat ng araw. At mayroon tayong mga nakikitang mga tipaklong. So ibig sabihin kaya sila lumabas ay hindi uulan ngayon. So, ayan, at ito ay aking aabunuhan mga kabisay. At siguro hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano kung aabunuhan. At meron na tayo ditong tinimpla mga kabisay na pang abono. Ito ay Urea 4600 mga kabisay. Siya kung unang i-apply at atin munang hahalukayin mga kabisay para maka ano yung abono. Ayan, ito ay katitimpla ko lang mga kabisay. Bali isang lata ng sardinas ang inilagay ko dito mga kabisay. At ito ay 16 liter naman. At yun naman talaga ang tamang paggamit ng mga abono sa unang lagay. Bawat 16 liter ay isang lata ng sardinas na abono. So ayan mga kabisay, at atin munang aanuhin maigi para maka talab ng maigi yung nilagay nating abono. Ayan mga kabisay, at medyo maganda-ganda na, nasa ulian na yung ating mga bagong tanim na ampalaya simula nung umulan. Malakas na ulan yun mga kabisay, hindi lang ulan dahil bagyo. Talagang akala ko nga mga kabisay ay masisira na talaga sila ng tuluyan dahil nung pumunta ako dito mga kabisay eh medyo lubog sila sa tubig. At dito nga parang nasira talaga yung isa. At ang nagpakita mga kabisay ay puno na laang, wala na siyang dahon. Pero ewan ko lang kung makaka-recover pa to. Hindi ko lang muna siya gagalawin. Hindi ko muna siya ginahukan mga kabisay dahil iba siya kaysa rito
Nawala kasi yung ganito niya mga kabisay, oh. Ano na lang siya, yung pinaka kuwan niya na lang, ang tawag dito, yung pinakabalat ng buto. Iba siya sa lahat. So, let's go mga kabisay. At ito nga pala ang gagamitin ko mga kabisay sa paglagay ng abono. At ito na may napakasimple lang naman. Ito na may isang ganitong mga kabisay na tubig sa isang puno. Ayan, ganyan lang. Ayan. At yan naman ay maganda ang talog ngayon dahil basa pa ang lupa. Kaya inabunuhan na natin. So siguro mga kabisay, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos na akong mag-abuno. At igagala ko kayo sa ibang mga napinsalang tanim natin. Alright, abang-abang mga kabisay. Yun nga mga kabisay, natapos na tayong mag-abuno at nalagyan na natin lahat. Ayan, at bakante na yung ating timba. At ito ay nalagyan ng lahat na sana naman ay dalangin ko lang na hindi na tayo daanan ulit ng sakuna, lalo na't magno-November. Dito kasi sa Tiyaong mga kabisay, pag ganitong mga buwan, hindi nawawala ng low pressure. Kaya ang ating mga halaman ay matatawag na parang sumusugal na lang tayo sa ating paghahalaman, dahil alam naman natin na sa ngayon ay medyo pabago-bago ang klima ng panahon. So dito mga kabisay, siguro medyo survive na tong aking ampalaya, pero hindi pa rin tayo nakakasiguro. Pero ito mga kabisay ay medyo magre-recover pa tong aking mga unang ampalaya na ano, lahat yung kanyang mga bunga nawala. Kung makikita nyo, may mga bunga na dyan sa parting iyan nawala mga kabisay, dahil yun nga, na bugnoy dahil sa hangin. At ito nga, mayroong isang natira dito na ayan, hindi na rin ito, ewan ko lang kung makakalaki yan, hindi ko lang alam. Sana ay wag na itong magkaroon ng damage. Pero dito mga kabisay ay may natira namang isang piraso na medyo malaki na, at hindi ko isinama dahil parang okay naman siya. Ayan mga kabisay, yung mga kasama niyan ay ginulay na namin mga kabisay, dahil yun nga, medyo iba yung kanyang naging palatandaan. Nangulubot ng husto mga kabisay. Ganyan pala ang ampalaya pag medyo nahihirapan sa hangin. At dito mayroon namang pailan-ilan na hindi na damage, tulad na rin. Pero hindi pa rin tayo nakakasigurado dahil dumanas din niya ng paghihirap dahil sa hagupit ni Christine. Ayan. At dito mayroong 2 piraso na sana naman ay tumuloy-tuloy na to. At dito itong isa ay reject na to. Kailangan ay tanggalin na natin dahil wala na to. Nangulubot na rin. Ayan. At dito yung aking mga anong tawag dito? Aking mga
Luya mga kabisay, medyo malala yung balik ni Christine dahil ayan, medyo marami ang na baling dahon katulad nitong nasa sulok na to. Halos isang puno na bali lahat ang kanyang dahon. Ayan. At doon mayroon ding puno na nagkabali-bali. Naipakita ko na ito sa last vlog ko mga kabisay, pero akin lang binalikan para ipakita ulit sa inyo. Ayan, ang nangyari, medyo naubos, nabali yung mga sanga. Ayan, mga bali. Sawa ng Diyos naman yung ating mga salay or tanlad, okay naman. At yung mga bagong tanim, sawa ng Diyos ay buhay na. At ayan, may mga panibagong dahon na. Thanks God naman na nasurvive ang ating bagong tanim na salay. Alright, maraming salamat dyan sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At akin lang kayong in-update ngayong araw na ito dahil sa aking pag-apply ng abono sa aking bagong tanim na ampalaya, na kahit papano ay nakasurvive siya kay Christine at hindi siya napuruhan. At sa awa ng Diyos ay mga masisigla na ngayon. At lalo itong sisigla mga kabisay dahil nalagyan na natin ng first apply ng fertilizer. Ayan. Alright, thank you so much mga kabisay. Shout out sa inyong lahat. God bless us. Bye bye.